Ayan. Ito po ang pinakamalaki pero mas maliit pa sa ballpen. Lahat ng seedling ay hiniwaan ko at lahat ng dila nila ay binalatan ko ng bahagya. Ang sayon ko ay nasa tuktok ng punong kalamansi na yan. Sa sanga ay humiwa rin ako ng 3 para sa 3 seedlings na ikakabit. Bawat dila ay binalatan ko ng bahagya para kumapit ang ating seedlings pagkalipas ng ilang araw. Dahil mas malapad ang dila ng sayon kumpara sa ating seedling ay igilid lang ito para siguradong maglapat ang balat sa tagiliran ng dila ng dalawang halaman. Kung naging manipis ang dila ng iyong sayon ay kayasin na lang po o kaskasin na lang ang balat nito para hindi tuluyang matanggal sa sanga. Higpitan ng tali para hindi mawala sa pwesto ang mga seedling. Pasakan ng kapirasong plastik ang bawat pagitan ng seedling at saka ang sayon. Pagkatapos ay taliang mabuti para walang singaw at hindi matuyo ang ating medium nang hindi mamatay ang ating mga halaman. Yang binalatang bahagi ng ating sayon ay kinaskas ko pong mabuti yan para magkaroon ng ugat bilang markot. Pag hindi po kinaskas ay magiging balat po ulit yan at imposible pong magkaroon ng ugat. At para magkaugat ang bahaging yan ay kailangan nating takpan ng basang lupa. Para hindi ako mahirapang maglagay ng lupa ay gagamit muna ako ng bunot. Ngayong may bunot na ay hindi na ako mahihirapang maglagay ng lupa sa ibabaw. Pupunuin ko ito ng lupa bago balutan ng plastic. Kahit anong klaseng plastic po ay pwedeng gawing pambalot. Yang ibabaw na bahagi ng ating mga seedling ay hahayaan lang muna natin yan sa loob ng 1 linggo. Kapag tag-araw ay mas mainam na patungan ng kahit anong tela ang inyong balot para maiwasan ang pagkakaroon ng butas dulot ng mga langgam at maiwasan ang pagkamatay ng inyong halaman. Tatlong linggo na po ang nakalipas pero dahil busy ay ngayon pa lang po maaakyat at mapupungusan ang ating seedlings na nakakabit sa ating sayon. Pagkaputol ay huwag pong kalimutang balutin ng kahit anong plastic ang inyong pinagputulan kapag tag-init.
Ayan, pagkalipas ng isang oras na biyahe ay nandito na po ako. Ito na po, winisikan ko ng tubig kasi bagong pitas para maibsan yung pagka-stress. So, dahil ang bagong putol na mga ganitong sanga, kahit anong sanga ay nai-stress po yan. At tunayan ay ito, medyo lumaylay po ang bagong usbong. Ayan. Kung ito ay mga bagong usbong ay makikitang naglalaylayan po yan. Kaya lang mga matandang sanga na po ito, kaya hindi nyo makikita ang kanyang pagka-stress. Ayan. So ito na po, na tanggal ko na yung tela. And sa pagbubutas po ay dapat siguraduhin nyo na butas talaga para mapasok ng tubig dito. Pero dapat meron din siyang butas dito kasi kung hindi mo mabutasan sa taas, baka hanggang dito lang ang tubig, hindi mapasok itong buong balot ng tubig. Malamang dito lang maaaring mapasok dito ng tubig, pero dito lang sa bungad dahil mayroon pong hangin sa loob, kaya kailangan bubutasan dito sa taas para pagpasok ng tubig dito lalabas ang hangin dito sa taas. Tubig ang papalit para makasipsip ng tubig ang inyong bagong putol na grafted o markot. Ayan o, may hangin na lumabas. Kung hindi ko binutasan yan sa taas, walang hangin na lalabas. Kaya malabo pong pasukin ng tubig doon sa ilalim. Para makapasok yung tubig, kailangan may lalabasan ang hangin. Kapag kayo nagputol ng markot o grafted, ay mas mainam po na basain nyo kaagad para mabawasan yung stress. Kung ibabiyahe nyo at meron naman kayong plastic, ay mas maganda kung mai-plastic nyo. Kapag di nyo naagapan, ay nalalagas po ang kanyang mga dahon, lalo na kung malayo ang biyahe at mahangin. Habang nangunguha ako ng lupa na pagtatamnan, ay hahayaan ko lang muna siyang nakababa dito. After 2 hours and a half ay andito na po ako, nakakuha na po ako ng pagtatanan. Ganyan po kaganda ang ating ginawang inarching. Ayan pong mga hindi nakakapit na bahagi ng ating rootstock ay atin pong puputulin. Ayan po ang naging resulta ng ating ginawang grafting sa pamamagitan ng inarching method. So sa loob lang ng 64 days ay meron na tayong isang malusog na mapagkukuhanan ng mga bunga. Ayan po. Kanina ay nanguha ako ng dumi ng baka. Ayan po. Ito po ang dumi ng baka na kinuha ko kanina. Ito po ang gagamitin kong pinaka soil. So itatanim ko na.
Abangan nyo po ang magiging mga update nitong kalamansi na ito. So, kung nagustuhan nyo po ang video ko na ito ay huwag pong kalimutang mag-subscribe, like and share. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ito po ang inyong Kuya Brownie. Bye-bye!